Hindi na ako papayag na may maglayo pa sa ating dalawa. Mahal pa rin kita, Sunny. At sa pagkakataong ito, paninindigan ko na yan. Akala niya'y habang buhay niyang maitatago ang mga anak mula sa ama ng mga ito. Ngunit bumalik ang lalaki at tila wala ng plano, umalis muli. Dear Amihan Stories presents Billionaire Bachelor Series 3 Surprise X. My triplets are yours. Written by Binibining Manunulat. Ay naku naman, Sunny. Ang usapan, magsasaya tayong lahat ngayong araw eh. Bakit ngayon abalang-abala ka sa trabaho? Tanong ni Maris kay Sunny. Malalim siyang bumuntong hininga, saka ibinaba ang hawak na cellphone. Si Miss Pearl kasi yun. Umorder siya ng bila o package natin sa katapusan. Sayang din naman ang kikitain kaya in-entertain ko na. Sagot niya. Pero okay naman na, di ba? Nakuha mo na yung order nila. Kaya pwede na siguro sa pagsasaya naman ang focus natin ngayon. Taga rito tayo sa Isla Kalinaya pero ito pa lang yung unang beses natin na makakapasok dito sa Hiraya Hotel. Sulitin naman natin ang bayad. Reklamo ni Melody. Ang mahal-mahal ng bayad natin tapos puro ka pa rin trabaho dyan. Sabi naman ni Maris, isa pa sa mga kaibigan niya. Napangiwi si Sunny. Tama naman din si Melody. 4,000 rin ang ginastos niya para lang makaligo silang mag-anak sa pool ng Hiraya Hotel. Kailangan nga nilang masulit ang ibinayad niya. Mama, balik po tayo ulit dito Kahit sa pool lang po tayo pumunta. Sabi ni Callie, ang panganay sa triplets niyang anak at nag-iisang lalaki. Ngumiti siya sa anak. Mag-iipon muna si Mama ng maraming-marami para makabalik tayo ulit dito. Gusto niyo ba yon? Tumango naman ito. Thank you, Mama! Sagot ito saka bumalik sa mga kapatid na abalang-abala sa paliligo sa pambatang pool. May nasagap nga pala akong balita. Kuwento ni Melody habang inaayos silang tatlo ang mga pagkaing dala sa mesa. Anong balita? Alam mo, sobrang chismosa mo rin talaga no? Ang dami mong nasasagap na balita. Ito naman, hindi ba pwedeng curious citizen lang ako? Tanong nito. Napailing siya. Ano ngang balita? Ito na nga. Napadaan kasi ako sa mansyon ng mga Serrano kanina at narinig ko sa mga kasama nila sa bahay na umuwi pala si Dante. Napanganga sa Sunny. Higit 6 na taon ang lumipas simula nung huli niyang nakita ang lalaki. Hindi niya tuloy alam kung anong magiging reaksyon niya ngayon. Oh, tapos? Para namang may pakialam ako, di ba? Dapat lang na may pakialam ka no. Siya pa rin yung ama ng triplets mo. Sagot nito. At hindi mo habang buhay maitatago sa kanyang totoo. Lalo pati sa tingin niya lang kay Callie, siguradong alam niya agad na siya yung tatay ng tatlo. Huminga siya ng malalim. Ay, iginapang ko ang pagpapalaki sa mga anak ko at mag-isa ko lang silang binuhay. Kaya hindi ako papayag na basta-basta na lang siya bumalik sa buhay namin no. Isa pa, 6 na taon na lumipas sa tingin mo ba? Hindi pa yung nakaka-move on? Tanong niya sa kaibigan. Kung sa bagay, ang ganda-ganda rin ni Lara Simons na palaging ipinapartner sa kanya at rumored girlfriend niya. Sana lang talaga handang babae na yung maging stepmom sa 3 makukulit na yan. Sabi ni Maris. Gumiwi siya. Hindi naman kailangan ng mga bata si Dante. Sapat na siguro ako sa kanila. Pero iba pa rin naman kung may tatay ka. Alam mo yan dahil ikaw mismo nakaranas na lumaking walang kinikilalang tatay. Natahimik si Sunny. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya sa sinabi ni Melody. Ayaw man niyang aminin ay may punto ito. Ngunit bastang hingibabaw pa rin ang takot niya. Takot na magulo ang mundong pinaghirapan niyang buuin para sa mga anak niya. Hindi lahat ng kulang. Kailangan mong punan. Mahina niyan sabi. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Minsan, mas okay na yung tahimik. Nagkatinginan sina Maris at Melody pero hindi na sila nagsalita pa. Mama! Sigaw ni Callie mula sa pool. Tignan mo po ako! Napalingon sa Sunny at napangiti nang makitang anak na lumalangoy. Pilit ginagayang ibang bata. Sa kabilang banda, nagtatawa na naman sina Kaya at Kia habang nagwiwisikan ng tubig. Si Kaya ang pangalawa sa 3 at bunso naman si Kia. Magkamukha ang dalawa. Malilitong kahit sinong bagong kakilala ng mga ito. Ang mga kaibigan naman niya,
Ginawang palatandaan ng mole ng mga bata. Si Kaya kasi may maliit na mole sa ilalim ng kaliwang mata. Si Kia naman ay may maliit na mole sa ilalim ng labi. Pinaghalo sa dalawang physical feature nilang dalawa ni Dante. Habang si Kali naman ay mini version ni Dante. Hindi may kakailang mga anak talaga nito'ng tatlo. Dito lang si Mama anak, mag-enjoy lang kayo dyan ha? Sagot niya. Saglitan na walang bigat sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng mga anak. Iyon ang mundo niya ngayon. Iyon ang pinili niya. At iyon ang ipaglalaban niya. Hala Sunny, magre-refill muna ako ng juice. Paalam ni Maris. Sige, samahan na kita. Sabi ni Melody. Dito lang ako, babantayan ko muna yung mga bata. Sagot niya. Naiwan siya mag-isa sa mesa. Humigop siya ng malamig na juice at muling napatingin sa pool. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Tila may kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok niya na para bang may nakatingin. Dahan-dahan siyang napalingon. Parang huminto ang oras sa paligid niya. Sa kabilang dulo ng pool area, may isang lalaking kapapasok lang. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at itim na pantalon. Ngunit hindi maitago ang tindig at presensya nito. May mga taong napapalingon, may ilan pang nagbubulungan. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit 6 na taonan lumipas, kilalang kilala niya ang tindig na yon, si Dante. Nanlamig ang mga palad ni Sunny. Kusang bumilis ang tibok ng puso niya. Tila bumalik ang lahat ng alaala niya sa kanilang nakaraan. Ang mga halik nito, ang mga pangako, at ang sakit na naramdaman niya nung kinailangan niyang iwanan ang lalaki. Hindi pwede. Mahina niyang bulong. Pero huli na siguro para umiwas siya ngayon. Para siya napako sa kinaupuan. Hindi siya makagalaw. Hindi makaiwas. Parang may humihila sa kanya pabalik sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ilang hakbang ang ginawa ni Dante papalapit. Bawat hakbang nito ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib niya. Sunny. Tawag nito sa mababa at pamilyar na boses. Napalunok siya. Pilit pinapatatag ang kanyang sarili. Ayaw niyang ipakita na naapektuhan pa rin siya. Akala ko, bahagyang napahinto si Dante. Tila sinusukat ito ang magiging reaksyon niya. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Bakit naman? Hindi naman ako umalis sa lugar na ito matapos ang lahat na nangyari noon. Sagot niya. Kahit na halos lahat ng memorya niya sa Isla Kalinaya ay tungkol kay Dante, hindi siya aalis sa paraisong yon. Saglit na natahimik ang lalaki. Tila hindi nito inaasahan ang ganong pagtanggap mula sa kanya. 6 na taon. Bulong nito. 6 na taon kitang hinintay, Sunny. Nangunot ang noon niya. Hintay? Talaga ba, Dante? Ang bilis-bilis nga lang para sa'yo na palitan ako tapos sasabihin mo na 6 na taon mo akong hinintay. Napatiimbagang si Dante pero hindi ito umatras. Sa halip, mas lalo pa ito lumapit. Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi ko kailangang malaman. Mabilis niyang putol dito. Okay na ako, Dante. Maayos ng buhay ko. May kung anong kumislap sa mga mata ng lalaki. Sakit, pagsisisi, o baka galit. Hindi niya alam. Talaga? Tanong nito. Oo, kaya wag mo nang guluhin ulit. Samantala, napangisa si Dante habang pinagmamasdan na nag-iisang babaeng minahal niya. 6 na taon nang lumipas na wala silang komunikasyon, ngunit hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para dito. Mahal na mahal pa rin niya si Sunshine. How are you, Sunny? Seryosong tanong niya rito. Are you happy? Kita niya na matigilan ito. I'm fine, Dante. Ikaw, kumusta? Sobrang successful na ng career mo gaya ng pangarap mo noon. Tumango siya. I have everything now, Sunny. Pero hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng naabot ko, hindi ko pa rin magawang maging masaya. Pakiramdam ko, may kulang pa rin sa buhay ko. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Sasagot na sana siya ng may 3 bata na nagtakbuhan palapit kay Sunny. Kasabay noon ang pagdating din ng mga kaibigan nito. Hala, Dante, anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa nakabalik? Sunod-sunod na tanong ni Melody. Kahapon lang ako dumating, nagbabakasyon lang. Sagot niya. Napangiti ito.
Siguro, na-miss mo rito ng sobra, no? I mean, sa sobrang yaman mo na ngayon, pwedeng-pwede kang magbakasyon sa ibang bansa pero mas pinili mo pa talagang dito bumalik sa Isla Kalinaya. Melody, saway ni Sunny sa kaibigan. Bakit ba? Curious lang naman ako. Ngumiti siya. Kahit na panay ang pakikipag-usap niya sa mga kaibigan ni Sunny, hindi mawalang atensyon niya sa tatlong bata na ngayon ay pinagsisilbihan nito. Lalo na sa batang lalaking abala sa pagkain ng fried chicken. The kid looks so much like him when he was younger. Are they his children? Malamlam ang mga matang napatingin naman siya kay Sunny. Ang dami niyang gustong itanong dito pero hindi man lang niya magawang ibukang bibig para makapagsalita. Girlfriend mo ba si Lara? Tanong ni Maris. Nagkatinginan sila ni Sunny. Umiling siya agad. Hindi, wala akong girlfriend. Siguro, mas maganda kung mag-uusap muna kayong dalawa ni Sunny Dante. Ani Melody. Ayoko po, Ninang. Gusto ko po dito lang si Mama. Ungot ng isa sa mga batang babae. Nang matapos sa ginagawa niya si Sunny, agad itong pumaling sa kanya at malalim na napabuntong hininga. Mag-uusap lang kami, Kia. Dito lang muna kayo. Anito sa anak. Naunang naglakad si Sunny. Tinitigan pa muna niya mga bata bago tuluyan sumunod sa babae. Mabuti na lang, kahit napapansin niyang nakikilala na siya ng ibang tao na naroon, ay hindi naman siya nilalapitan ng mga ito. Anong gusto mong pag-usapan? Malamig na tanong ni Sunny sa kanya. Bakit nakipaghiwalay ka sa akin 6 years ago? Tanong niya. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin niya alam kung bakit kinailangan nilang maghiwalay. Gayong maayos naman ang relasyon nila nung nagsisimula pa lang ang karera niya sa showbiz. Yan ba talaga yung gusto mong pag-usapan? Tanong nito, tumango siya. Mataas ang pangarap mo, Dante. At alam kong may magandang kinabukasan na nakalaan para sa'yo. Samantalang, eto lang ako. Ganito ang buhay. Hindi kailanman nababagay para sa isang katulad mo. Kaya bago pa tayo magkasakitan nun, mas pinili ko na lang na iwan ka. Pero bakit? Bakit mas pinili mo sumuko na lang? Dahil wala naman ako maiaambag para sa'yo eh. Makakagulo lang ako sa pag-abot na sa pangarap mo. At saka bakit pa kino-question mo pa ako ngayon? Hindi ba dapat masaya ka pa nga? Kasi paano kung hindi ako umalis sa tabi mo at nanatili ako? Sa tingin mo ba maaabot mo lahat ng meron ka ngayon? How can you be so heartless, Sunny? Ha? Heartless na ba yun? Ginawa ko lang naman ang tingin kong tamang gawin nun. Natigilan siya. Yung mga bata kanina, akin ba sila? Mga anak ko ba sila? Tanong niya na kanina pang bumabagabag sa kanya. Hindi agad nakasagot si Sunny. Tinitigan pa muna siya na matagal bago tuluyang magsalita. Yes, they are yours. Triplets sila. Wala naman silbi kung itatago ko pa sa'yo. Dahil obvious na obvious naman siguro. Hindi ko na nagawang sabihin sa'yo dahil ayoko makagulo pa. Sagot nito. Ganun pa rin naman ngayon. Lumaki sila na hindi ka kasama at kilala. Pero kinaya naman namin. Mabilis pa nitong dagdag. Tila may bombang bumagsak sa harapan niya. Hindi siya makapaniwala. May anak siya. At hindi lang yon, isa o dalawa, kundi triplets. Pinakatitigan niya si Sunny. Paano nito nagawang palakihin na mag-isa ang mga anak nila? Kumpleto ang mga magulang niya pero habang lumalaki, alam niya kung gaano naghirap ang mga ito. Mapalakilan sila na maayos ng kapatid. Pero si Sunny, mag-isa lang nitong inaalaga ng mga anak nila sa loob ng 6 na taon. Gusto ko silang makilala. Nagtaas ang kilay si Sunny. Hindi mo man lamang ba ako kukwestiyonan, Dante? Paano kung hindi pala ikaw yung tatay nilang tatlo? Hindi ka man lang ba magdedemand ng DNA test para makasigurado man lang? Sunod-sunod na tanong nito. The boy is my spitting image, Sunny. Hindi ako tanga o bobo para hindi maniwalang anak ko sila. Sagot niya habang mariin nakatitig dito. Dear 5 years old? Oo. Kailan mo sila pinanganak? October 12. Umigting ang panga ni Dante. I want to be part of their lives, sunshine. Gusto kong makilala at makasama ako ng mga anak ko. Umiling sa Sunny. Magiging komplikado lang ang lahat, Dante. Sana'y sa tahimik at payapang buhay yung mga anak ko.
Ayokong gumulo yun dahil lang gusto mong maging parte ng buhay nila. They are still my kids, Sonny. Kung may karapatan ka sa kanila, meron din ako. Sa kabilang banda ay napapikit si Sonny na mariin. Parang may kung anong pumipiga sa dibdib niya sa bawat salitang binitiwan ni Dante. Karapatan? Mahina ngunit matalim niyang ulit. Wala kang karapatan sa kanila. Ni wala ngang pangalan mo sa mga birth certificate nila, kaya anong karapatan ang sinasabi mo? Napabuntong hininga ang lalaki, ngunit hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Hindi ko alam, Sonny. Kung alam ko lang, pero hindi mo nga alam. Putol niya agad. At hindi mo na kailangang alamin pa. Hindi mo na nga dapat nalaman pa to eh. Hindi ganun kadali yun. Bahagyan tumaas ang boses si Dante. Hindi pwedeng itanggi mo lang ako sa sarili kong mga anak. Hindi kita tinatanggi. Mabilis niyan sagot. Pinoprotektahan ko lang talaga sila. Sa akin, nalilisik ang mga matang tanong nito. Akong ama nila, Sonny. At artista ka. Hindi na niya napigilan ng sarili at nasigawan na ito. Kilala ka ng buong bansa, Dante. Alam mo ba kung ano mangyayari kapag nalaman ng lahat na may 3 kang anak na itinago mo? Hindi ko sila itinago. Mariin itong giit. Pero ganun yung lalabas sa mata ng mga tao. Sagot niya. Napahawak pa siya sa ulo sa sobrang bigat ng iniisip. Isipin mo yung media, yung intriga, yung mga taong walang ibang gagawin kundi husgahan sila, husgahan ako. Hindi pa yun makukuha ng murang isip ng mga anak ko. Saglit na natahimik si Dante. Sonny, mas mahina na ang boses ito ngayon. Hindi ko hayaang mangyari yun. Natawa siya ngunit walang saya doon. Hindi mo kontroladong mundo mo, Dante. Kahit gaano ka kasikat, hindi mo mapipigilan ng mga tao. Lumunok siya, saka muling tumingin sa lalaki. Sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Buong buhay nila. Tahimik lang kami dito. Masaya kami. Hindi ka nila kailangan ng gulo. Pero kailangan nila ng ama. Mariin tugon nito. Napakagat sa kanyang pang-ibabang labis, Sonny. Kailangan ka ba nila? O kailangan mo lang sila? Tanong niya. Sandaling umalingaw-ngaw ang katahimikan sa kanilang pagitan. Gusto kong bumawi. Sa wakas ay sabi nitong halos pabulong. Gusto kong maging ama sa kanila, Sonny. Kahit huli na, susubukan ko pa rin. Napapikit siya. Biglang bumalik sa isip niya mga gabing panayang iyak niya dahil hindi niya alam kung paano patatahanin ang mga anak. Naalala niya na mag-isa lang siya noon sa delivery room na nag-aagaw buhay maisilang lang ang triplets. Mag-isa lang siya noon. Wala ito. Habang abala si Dante sa pag-abot ng mga pangarap nito, siya na may abala sa pagiging isang ina. Isang bagay na hindi niya pinangarap noon pero buong puso niyang tinanggap. Hindi mo na mababawi ang mga panahong wala ka. Mahinahon niyan sabi. Hindi mo na mababawi pang 6 na taon na wala ka sa tabi nila. Lumapit si Dante ngunit umatras agad si Sonny. Huwag kang lalapit. Mabilis niyang sabi sa nanginginig na boses. Dante, huwag mo na akong pahirapan pa. Please. Hindi kita pinapahirapan. Pinapahirapan mo ako! Putol niya. Tuluyan ang bumigay ang emosyon. Kasi kahit anong pilit kong kalimutan ka, kahit anong pilit kong maging matatag para sa mga anak ko, bumibigay na naman ako dahil nandito ka. Natigilan ito. Akala ko tapos na eh. Patuloy niya. Nangingilid ng kanyang mga luha. Akala ko, okay na kami. Pero bigla kang babalik at guguluhin mo lahat. Hindi makapagsalita si Dante. Tila ngayon lang nito lubos na naunawaan ang bigat ng mga pinagdaanan niya. Huminga ng malalim si Sonny, pilit na inaayos ang sarili. Kung talagang mahal mo sila, panatilihin mo silang ligtas. Kahit pa ibig sabihin na lumayo ka sa kanila. Mahina niyang sabi. Hindi ko kaya. Agad itong sagot. Talaga ba? Nagtagpo ang mga mata nila, puno ng sakit, ng panghihinayang, at ng mga salitang hindi na kayang sabihin pa ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki. At kung hindi ako pumayag? Tanong nito sa determinadong boses. Kung ganon,
Handa akong ipaglaban ng katahimikan ng mga anak ko, kahit laban pa sa'yo. Mama, Tawag sa kanya ni Kaya. tapos na po ba kayo mag-usap? Hindi pa raw po kasi kayo kumakain ng tanghalian. Dagdag pa nito. Sige, Sunny. Mauna na muna ako. Paalam ni Dante. Aalis na po kayo? Kaibigan po kayo ni Mama, di ba? Ayaw niyo po ba sumabay sa amin kumain? Tanong ni Kaya sa ama. Malalim siyang napabuntong hininga. Kaya may gagawin pa. Kayo po si Dante Serrano, yung sikat po na artista? Sabi ko na nga ba po at medyo nakikilala ko kayo? Hindi lang po ako naniniwala kanina kasi parang imposible naman po na pumunta kayo rito sa isla namin. Naputo lang sasabihin pa ni Sunny dahil sa anak na mukhang nakilala ang lalaking kausap niya. Talaga? Kilala mo ko? Nakangiting tanong ni Dante. Po, pinapanood po namin ng mga palabas niyo ni Miss Lara. Bagay na bagay po kayong dalawa eh. Kuwento pa ni Kaya sa kabinalingan siya. Mama, ang galing! Kaibigan mo po pala si Sir Dante? Walang nagawa si Sunny nang ipagpilitan ni Kaya na kumain kasama nila si Dante. Maging si Nakia at Kali ay tuwan-tuwa rin sa unexpected na bisita nila. Sinabi mo na kay Dante ang totoo? Bulong sa kanya ni Melody. Tumango siya. Hindi ko rin naman ang pinalano na i-deny sa kanyang totoo. Magtatanga-tangahan lang ako kung ipagpipilitan kung hindi niya anak ang triplets. Sagot niya. Tama rin naman eh. Isa pa, karapatan niya malaman yun. Pero ipinagdadamot ko sa kanya mga bata. Hindi ko gusto na magkaroon siya ng relasyon sa mga anak ko. Hindi rin naman kita masisisi kung yan yung gusto mo. Di ko pa rin nakakalimutan yung ginawang pagbabanta sa'yo ng nanay niya para lang lumayo ka at tuluyang iwanan ng anak niya. Sagot nito. Bakit nga ba, Sunny? Bakit gano'n na lang ang inakto mo sa harapan ni Dante kanina? Hindi ka naman gano'n. Singit ni Melody. Nakalimutan mo na ba? Pinagbantaan siya ng manager ni Dante na sisirain niya ang career ni Dante kung hindi makikipaghiwalay si Sunny sa kanya? Ani Maris. Yun lang ang dahilan, Sunny. Akala ko ba mahal mo siya? Mahal ko siya, Melody. Napagod na lang din talaga ako noon. Anong ibig mo sabihin? Tingin mo ba, matitinig ako sa pagbabanta niya? Alam kong kayang-kaya naming ipaglaban yun ni Dante dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero nung kailangan ko siya, nung takot at takot ako nang malaman kong buntis ako, wala siya ron. Hindi ko siya mahagilap. Ni hindi nga ako pinapayagan na lumapit sa kanya eh. Nabasa pa ako ng ulan sa kahihintay sa kanya at nagkasakit. Hindi pa rin kami nakapag-usap. He gets so busy na nakalimutan na niya ako. Hanggang sa mapagod na lang ako at sumuko. Tinanggap ko na lang kalaunan na baka nga hindi kami para sa isa't isa. Hindi ko naman gustong magsungat sa kanya eh. Hindi ko na lang din talaga mapigilan ng sarili ko. Naalala ko kasi yung nangyari noon. Nakalimutan ka niya? Umiling siya. Naiintindihan ko naman ang eagerness niya na makagawa ng pangalan sa industriya. Pangarap niya yun eh. Kaya hindi ko siya masisisi kung bakit ganyan siya kay Dante ngayon. Pero kung may dapat na sisihin dito eh, yung manager niya yun. Sisirain niya ang career ni Dante kung hindi makikipaghiwalay si Sunny sa kanya. Asip namang gawin niya yun. Alam na alam niya kung gaano naghirap si Dante para makapasok lang sa showbiz industry. Ay, huwag na natin pag-usapan yan. Anya. Buong maghapon sila sa poolside ng Hiraya Hotel. Parami ng parami ang mga tao doon. Kaya 4:00 pa lang ng hapon ay niyaya na niyang umuwi ang mga anak. Bukod pa doon ay may mga tao na ring nakakakilala kay Dante. Mahirap na kung magtatagal pa sila doon. Mauna na kaming umuwi. Paalam ni Marie sa kanya. Sige, maaga tayo bukas ha. Bilan niya. Nangunutan noon ni Melody. Magbubukas ka pa rin ng kalendarya? Ayaw mo bang magkaroon muna ng family bonding ang mga bata kasama ang tatay nila? Pangasar nito sa kanya. Umiling siya. Mas kailangan ko magtrabaho kaysa sa bonding-bonding na yan, oh. Hindi naman yan mapapakain ng mga anak ko. Puso rin, kaibigan. Huwag puro galit ang pinapairal mo. Lagi mo sanang tatandaan na walang kaalam-alam si Dante sa ginawa ng manager niya sa'yo. Huwag mo siya sisihin. Tumango siya. Alam ko naman yun. Hindi ko lang din talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi rin nagtagal, umalis ng dalawa. Ang triplets naman niya ay panay pang pa-picture kasama si Dante. Kaya wala tuloy siyang choice kundi ang imbitahan ito sa bahay nila.
Paano na lang kaya kapag nalaman ng mga anak niya ng artistang matagal nang hinahangaan ay ang tatay pala ng mga ito? Mahilig po akong maglaro ng basketball. Kuwento ni Callie. Mahilig naman po kami ni Ate Kaya sa pet cat. Hindi nga lang po kami pinapayagan ni Mama na mag-alaga dahil lahat kaming magkakapatid ay allergic sa balahibo ng pusa po. Kuwento ni Kia. Napangti si Dante. May allergy din ako sa balahibo ng pusa. Pare-pareho pala tayo. Sabi nito. Napailing na lang si Sunny. Pumunta na lang siya sa kusina at inayos sa mga gamit na dinala nila sa Hiraya Hotel. Tahimik siyang kumilos sa kusina, pero kahit anong pilit niyang magpakaabala, rinig na rinig pa rin niya ang tawanan sa sala, ang masayang boses ng mga anak niya at boses si Dante. Talaga po? Marunong po kayong mag-dunk? Manghang tanong ni Callie. Kaunti lang, sagot ni Dante. Halatang pinapabibo ang sarili para pantayan ang kakulitan ng mga bata. Gusto mo ba turuan kita minsan? Talaga po? Sabi ni Callie. At madaya po kayo kung si Kali lang yung tuturuan mo? Sabi ni Kaya. Huwag kayo masyadong maingay. Sigaw niya mula sa kusina. Magpahinga na kayo, baka pagod kayo sa kalalangoy maghapon. Mama, sandali lang po. Sagot ni Kaya. Nag-uusap pa po kami. Sunny. Napalingon siya nang marinig ang boses si Dante sa likuran niya. Hindi niya napansin na sumunod pala ito sa kusina. Anong kailangan mo? Malamig yung tanong dito nang hindi man lamang siya humaharap. Pwede pa kita makausap? Mahinahon itong sabi. Huminto siya sa paghuhugas ng pinggan. Saglit siyang natahimik bago napabuntong hininga. Kung tungkol to sa mga bata, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pero meron, Sunny. Giit ni Dante. Karapatan kong karapatan? Mabilis siyang humarap. Nalilisik ang mga mata. Nasaan ka ba nung mga panahong kailangan kanila? Natahimik ito. 6 na taon, Dante. Patuloy niya, nanginginig ang boses. 6 na taon akong mag-isa. Ako ang nagbuntis, ako nanganak, ako nagpalaki. Ngayon bigla kang darating at sasabihin mo, may karapatan ka sa kanila? Dahil hindi ko naman alam. Mariin itong sagot. Kung alam ko lang hindi mo ako iniwan? Putol niya, may paitang ngiti. Paano ang pangarap mong maging artista? Ano, kakalimutan mo na lang yon? Para kanino? Para sa akin? Magagawa mong kalimutan ang pangarap mo para sa akin? Ako nga ang kaya mong kalimutan kapalit ang pangarap mo? Sunny, walang ibang importante sa akin nun kundi ikaw. Kung sinabi mo sa akin na buntis ka nun, hindi na sana ako tuluyang umalis. Sana naroon ako sa tabi mo noong mga panahong kailangan mo ako. Pinili mo ang pangarap mo at hindi naman kita masisisi. Dagdag niya. At ako, pinili ko mabuhay para sa mga anak ko. Hindi ko piniling iwan ka. Diin ni Dante. May mga bagay lang na naiintindihan ko, Dante. Sunny, kahit ano pa sabihin mo, anak ko pa rin sila. Mahinahon nitong sabi. At gusto kong maging bahagi ng buhay nila. Maging bahagi ng buhay nila? Ulit niya. At kapag nagsawa ka na, kapag bumalik ka na ulit sa mundo mo, ano na lang mangyayari sa kanila? Hindi na ako aalis. Sagot ni Dante. Lahat ng umaalis yan ang sinasabi. Mapait niyang tugon. At paano ang trabaho mo? Muli siyang natahimik. Sa labas, rinig na rinig niya ang halakhakan ng mga bata. Napapikit sa Sunny. Hindi niya kayang sirain ang saya ng mga anak niya. Pero hindi rin niya kayang basta na lang ipasok si Dante sa buhay nila. Hindi pa ako handa. Mahina niyang sabi. Hindi na tumitingin dito. Hindi pa ako handang hatiin ang mundo ng mga anak ko. Hindi ko hinihingi na ibigay mo agad. Sagot ito. Kahit isang pagkakataon lang, Sunny. Kaunting panahon lang sana para mas makilala ko sila. At para mapatunayan ko sa'yo na hindi na ako alis ulit. Hindi siya sumagot. Mama, Sigaw ni Kia mula sa sala. pwede po ba magstay si Sir Dante dito? Napapikit sa Sunny. 1 buwan lang, sabi niya. Napatingin na lalaki sa kanya. May pag-asa na siyang nakikita muli sa mga mata nito. Salamat, bulong nito. Hindi muna kita ipapakilala bilang tatay nila. Gusto ko makuha mo muna yung loob nila bago natin sabihin sa kanilang totoo.
Ayoko magulat ang mga bata. Gusto kong dahan-dahanin muna natin bago sabihin sa kanila. Kung yan ang gusto mo, yan ang masusunod. Hindi siya tumingin. Pero sa kaibuturan ng puso niya, natutuwa siya makitang pursigido talaga itong magkaroon ng relasyon sa mga anak nila. Isang araw, pagod na pagod si Sunny habang naglalakad pa uwi. Galing siya sa maliit niyang karinderiya at maghapong nagtinda. Katulong naman niya mga kaibigan pero kakaibang pagod pa rin ang nararamdaman niya ngayon. Paano ba naman ay nagdagsa ng mga turista sa kanilang isla? Pagpasok niya sa kanyang bahay, abala sa pagkokolor ang mga bata. At nakakaamoy naman siya ng nilulutong sinigang mula sa kusina. Gulat na gulat din siya na makita kung gaano kalinis sa buong bahay nila. Usually kasi, kapag umuwi siya galing sa trabaho, siya pa rin naglilinis at nagluluto ng hapunan nila. Pero mukhang iba yata sa pagkakataong ito. Yung kapitbahay kasi niyang pinag-aalaga sa mga bata. Focus lang talaga sa pagbabantay sa tatlo. Pero ngayon ay wala ito. At sabi niya ay baka isang buwan niya muna itong pagpapahingahin. Mama! Bati ni Kia at saka malambing na yumakap sa kanya. Sumunod naman si Kai at Kali. Kumusta pong trabaho mo, Mama? Napagod ka po ba? Tanong ni Kaya. Pagod nga ako kanina, kaya lang, na-recharge ako nung niyakap niyo akong tatlo. Malakas na ulit si Mama. Sabi niya saka mahigpit na niyakap muli ang mga anak. Nakapagluto na ako ng hapunan. Pwede na tayong kumain. Sabi ni Dante na kalalabas lang galing sa kusina. Yay! Sigawan ng mga bata. Magugas muna kayo ng kamay bago pumunta sa hapagkainan. Bilin niya sa mga bata. Nanatili naman siyang pagod na nakaupo sa sofa. Tired? Tanong sa kanya ni Dante. Tumango siya. Naupo sa tabi niya ang lalaki. Nagulat siya nang ipatong nito ang kamay sa mga balikat niya at dahan-dahan siyang masahihin. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang galing mo pa rin magpasahe. Sabi niya habang napapapikit pa. Narinig niyang pagtawa nito. Sunny, huwag ka sana magagalit. Kanina kasi, nagbukas ako ng bank account para sa mga bata. Sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit, Dante? Para saan? Hindi naman ako nanghihingi ng sustento sa iyo Alam ko naman yon, Sunny. Gusto ko lang talagang gawin. Hindi mo na kailangang magpakapagod ngayon sa pagtatrabaho para lang mabuhay silang tatlo. Kasi ako naman yung gagawa nun para sa inyong apat. Nagtaas siya ng kilay. Naiintindihan ko yung ginawa mo para sa tatlo. Pero hindi pwedeng isama mo ko. Matagal na tayong hiwalay at kaya kong buhayin ng sarili ko. I know, Sunny. I'm sorry kung basta-basta na lang ako nagdedesisyon ng hindi ko muna kinakausap. Natawa siya. Binibiro lang kita. Wala naman akong pakialam sa gusto mong gawin sa pera mo. Pero hindi mo naman kailangang gawin pa yon, Dante. Tumango ito. Yun ang gusto kong gawin, Sunny. Ay, bahala ka sa buhay mo. Sagot na lang niya. Halika na nga, kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom Sumunod ito sa kanya papunta sa hapa. Tahimik silang naupo habang pinagmamasdan ng mga bata na abalang-abala sa pagkuha ng pagkain. Wow! Ang bango ng sinigang! Masayang sabi ni Kia habang inaabot ang mangkok. Dahan-dahan baka mapasok ka. Paalala ni Sunny. Ako muna! Ako muna! Sabat ni Kali. Isa-isa lang. Natatawang awat ni Dante habang nagsasandok para sa mga bata. Hindi mauubos yan. Napailing si Sunny habang pinagmamasdan ng mga ito. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis makaka-adjust si Dante sa buhay nila. Mama, si Sir Dandy na po ba yung magluluto lagi? Inosenteng tanong ni Kaya. Bahagya siyang napatigil sa pagsubo. Napatingin siya kay Dante na tila sandaling natigilan din. Depende, sagot niya. Busy rin si Sir Dante, di ba? Hindi na. Mabilis sa sagot ni Dante. Kung para sa inyo, hindi na ako magiging busy. Nangunot ang noon niya. Dante, ano? Nakangiting tanong nito. Wala. Pag-iwas niya. Kumain ka na lang Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Tanging kalansing lang ng kubyerto sa maririnig. Masarap po ang luto mo, Sir Dante. Sabi ni Kali. Talaga? Buti naman nagustuhan niyo. Sagot ni Dante. Mas masarap po kaysa sa luto ni Mama. Dagdag pa ni Kia. Ano? Kunuwaring galit na sabi ni Sunny.
Nagtawa na ng mga bata. Joke lang po, Mama. Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Hindi ko na kayo bibigyan ng dessert. Pagbabanta niya. Mama! Sabay-sabay na reklamo ng tatlo. Huwag kayong mag-alala dahil bibigyan ko pa rin kayo. Bulong ni Dante sa mga bata na ikinangiti ng mga ito. Dante, huwag mo silang ini-spoil masyado Sita niya rito. Hayaan mo na, minsan lang naman Sagot ito. Minsan lang talaga? Taas kilay na ulit niya. Okay, madalas na. Biro nito. Pero teka, pwede bang huwag niyo na akong tawaging sir? Ano po, tito? Ani Kali. Uncle? Sabi naman ni Kia. Oo, tito na lang. Pigil niya sa muntik sabihin ni Dante. Okay po, Tito Dante. Halos sabay-sabay na sabi ng tatlo. Hindi niya napigilan na mapangiti, pero agad din yung nawala nang maaalala niyang katotohanan. Hindi iyon permanente. Matapos kumain, kusa nang naglikpit si Dante. Ako na rito, sabi nito habang kinukuha mga plato mula sa kanya. Hindi na, ako na. Pigil niya. Sunny, hayaan mo na ako. Kahit dito man lang makabawi ako sa inyo. Makabawi, San? Tanong niya. Sandaling natahimik si Dante bago sumagot. Sa mga panahong wala ako sa tabi niyong apat. Hindi mo kasalanan yon. Narealize niya kasing kung hindi siya siguro napagod noon at nagpadala sa takot, baka kumpleto nga sila ngayon. Pero pakiramdam ko kasalanan ko. Giit nito. Dante, tumigil ka nga. Hindi naman kita sinisisa sa nangyari. Nagtampo siguro, oo, pero hindi ako nagalit sa'yo dahil ako rin naman yung pumili nito. Nangunutan noon na lalaki. Anong ibig mo sabihin? Napaiwas siya ng tingin dito. Wala. Sinasabi ko lang na tama ka. Sunny, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala. Mabilis niyang sagot. 6 na taon ako nawala. Diin ni Dante. Pero kilalang kilala pa rin kita. Alam ko kapag may bumabagabag sa'yo. Hindi lahat kailangan mong malaman, okay? Malamig niyang tugon. Pero gusto kong malaman. Bakit? Tanong niya. Para saan pa? Dahil pamilya ko kayo. Diretso nitong sagot. Hayaan mo na lang ako, okay? Huwag ka na mag-isip pa masyado. Ayos lang ako. Mama, Tito, tapos na po kami. Sigaw ni Kia. Mabilis na pinahid ni Sunny ang mga matang nagbabadyan lumuha. Puntahan mo na sila. Sabi niya na pilit na pinapatatag ang boses. Hindi agad kumilo si Dante. Nakatingin lamang ito sa kanya na tila naghihintay ng sagot na hindi niya pa kayang ibigay. Dante, ulit niya rito. Napabuntong hininga ito bago tuluyan tumalikod at lumabas ng kusina. Ayoko nagtataka kayo kung bakit palaging nandito sa atin si Dante. Alam kong malaking naitutulong niya sa atin at tingin ko, oras na rin para malaman yung totoo. Panimula ni Sunny isang araw. Wala pa si Dante ng mga oras na yon at kinuha niyang pagkakataon na yon para sabihin sa mga anak ang totoo. Ano pong totoo, Mama? Tanong sa kanya ni Kia. Mariin siyang pumikit. Si Dante Serrano. Ang tatay niyo. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang sinabi. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong tatlong totoo Sabi niya. Kita niyang pagniningning ng mga mata ng mga anak. Alam niyang matagal nang gusto ng mga ito na makilala ang totoong tatay ng mga ito. Totoo po ba, Mama? Si Tito Dante pong papa namin? Tanong ni Kali. Tumango siya. Pero, bakit po? Tanong ni Kaya. Komplikado pa kasi noon, Kaya. At hindi ko kaya maging dahilan para hindi maabot ng papa yung mga pangarap niya. Kaya minabuti kong huwag na lang ipaalam sa kanya ang totoo tungkol sa inyong tatlo. Pero wala siyang kasalanan. Ako lang yung nagdesisyon ng lahat ng ito. Natahimik ang tatlo matapos ang sinabi niya. Ramdam ni Sunny ang bigat ng hangin sa loob ng kanilang munting bahay. Parang anumang oras ay pwedeng mabasag ang katahimikan. Hindi po ba niya kami hinanap? Mahinang tanong ni Kia, bakas ang pag-alinlangan sa boses ng anak. Napalunok sa Sunny. Hindi anak, dahil hindi niya alam na may anak siya, na nandyan kayong tatlo. Pero ngayon po, alam na niya,
Singit ni Kali na hindi na maitagong pananabik. Tumango siya. Oo, alam na niya. At kaya siya palaging nandito ay dahil gusto niya bumawi sa inyong tatlo. Gusto niya makilala pa kayo at maging parte ng buhay niyo. Galit po ba siya sa iyo, Mama? Tanong ni Kaya na seryosong nakatingin sa kanya. Saglit siyang natigilan. Naalala niya mga titig ni Dante sa kanya. Ang magkahalong sakit at pangungulila doon na hinding-hindi niya malilimutan. Hindi, pero nasaktan ko siya. Marahan niyang sagot. At tanggap ko yon. Desisyon ko lahat ng ito. Lumapit si Kia at hinawakan ang kamay niya. Hindi po kami galit sa iyo, Mama. Sumunod si Kali. Niyakap siya nito mula sa gilid. Huwag ka na malungkot, Mama. Si Kaya naman ay tahimik na nakatitig lang sa kanila. Saka dahan-dahan lumapit at yumakap din sa kanya. Pero gusto po naming makilala pa si Papa. Napapikit siya habang yakap ang mga anak. Parang unti-unting gumagaan ang dibdib niya sa kabila ng lahat. Makikilala niyo pa siya dahil wala na naman siyang planong iwan pa tayong muli. Bulong niya. Gusto po namin yun, Mama. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Pero may gusto po akong malaman, Mama. Ani Kaya. Ano yun, anak? Tanong niya. Love niyo pa rin po ba si Papa, Mama? Tumango siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Siguro, itinago ko lang na mahabang panahon pero hindi yun kailanman nawala. Diretsong sagot niya. Gusto niyang magpakatotoo sa mga bata hanggat maaari. Si Papa po ba love ka pa rin niya? Tanong naman ni Kia. Hindi ko alam, Kia. Hindi pa kasi namin niya napapag-usapan eh. Sagot niya. Pero parang love ka pa po ni Papa, Mama. Sabi ni Kali. Nangunot ang noon niya. Kailan pa ninyo natutuhan ang mga ganyang bagay ha? Ang babataan niyo pa. Si Tanya kunwari sa mga ito. Totoo naman po yun, Mama. At saka si Tita Melody po nagsabi sa amin, love na love ka raw po ni Papa. Napailing na lang sa Sunny. May namuon luha sa gilid ng mga mata niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang may kumatok sa pinto. Mama, baka si Papa na po yan. Mahinang sabi ni Kali na puno ng pananabik ang boses. Huminga ng malalim sa Sunny. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Lumapit siya sa pinto at pinagbuksan si Dante. Good morning. Bati nito sa kanya. Nagdala ako ng sariwang isda. Dagdag pa nito sabay pakita sa plastic na dala. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto. Pasok ka, Anya. Papa! Nakangiting bati ng tatlo sabay takbo palapit sa lalaki at niyakap ito. Kita niyang natigilan si Dante. Tila hindi inaasahan ang itinawag dito ng mga bata. Napatingin ito sa kanya pagkatapos. Sinabi ko na sa kanila. Sagot niya. Thank you, Sunshine. Sabi nito. Malamlam ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Para saan? For making me a father. Nagkatinginan silang dalawa at napangiti sa isa't isa. Kita niyang kasiyahan sa mga mata ng lalaki. Kinabukasan, ang ganda naman dito, Dante. Sobrang laki pa pero bakit parang tayo-tayo lang yun nandito? Tanong ni Melody. I rented the whole place, kaya tayo lang talaga yun nandito. Nagtaas siya ng kilay. Hindi ba sobrang gastos naman nun? Tanong niya sa lalaki. May nagtip na kasi ng mga media sa Manila na nasa isla Kalinaya ako. Sinisigurado ko lang na walang ibang makakakita sa akin habang kasama ko mga bata. Sagot ni Dante. Ngumuso si Maris. Bakit ayaw mo bang malaman ng mga fans mo na may anak ka na triplets pa? Tanong ng kaibigan niya. Maris, saway niya agad. That's not what I meant, Maris. Gusto ko lang talagang protektahan ng mga anak ko. Magulo ang mundo ng showbiz at ayoko madami sila doon. Lalo na't sobrang babata pa nila. Napatango-tango ang kanyang kaibigan. Now, wala tayong ibang gagawin kundi mag-enjoy. Sabi ni Dante sa mga bata. Nagsigawan ng mga bata saka mabilis sa tumakbo papuntang dagat. Agad naman sumunod sa triplet sa mga kaibigan niya para magbantay. Naiwan tuloy silang dalawa ni Dante sa cottage. Nag-iihaw ang lalaki habang siya damay inaayos sa mga gamit nila.
Hindi ka ba napapagod dyan? Tanong niya sa lalaki. Hindi naman. Nakangiting sagot ito. Tumango siya. Maya-maya'y lumapit sa kanya si Kaya. Mama, hindi ka po ba magsiswim? Mamaya na lang ako, baby. Nandiyan naman sila Tita Marie sa Tita Melody niyo para samahan kayo. Sagot niya. Tumango ang anak niya saka nagpaalam na babalik na sa dagat. Hindi naman nakatiis si Sunny at lumapit na siya kay Dante para tulungan itong mag-ihaw na mga karne. Ako nang bahala rito, Sunny. Kaya ko na. Anito, umiling siya. Okay lang para mabilis tayo makatapos. Natahimik silang dalawa. Hindi sila nakikibuan habang nag-iihaw hanggang sa basagin ni Dante ang katahimikan. Inaasahan mo ba na magkaka-triplets tayo? Tanong ni Dante sa kanya. Sinama niya agad ito ng tingin. Ano bang klaseng tanong yan? Wala naman, curious lang talaga ako. Nagulat ako nung nalaman kong buntis ako. Pero mas ikinagulat kong malaman na triplets sila. Natakot ka? Tumango siya. Sobra. Mag-isa lang kasi ako nung natuwala ka. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin. Buti na lang nandyan sila Melody at Maris na handang tumulong sa akin. Marami kang kinikrave nun? Tripleng cravings ko nun. Natatawan sagot niya. Matyaga naman yung dalawa na ibigay sa akin yung mga pagkain gusto kong kainin. I should have been there for you and our triplets. Ako sana yung nagganap at nagbigay ng cravings mo sa'yo. I regret leaving this island for my dreams. Anito. Mas okay nga na wala ka ng mga panahon na yon kasi hindi ko talaga naalagaan ang sarili ko. Wala akong pakialam nun sa itsura ko o ano paman. Basta nawalan na lang talaga ako ng gana sa lahat. Kasi ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Ako dapat yung gumagawa ng lahat para sa'yo. Sobrang dami kong pinagsisisihan ngayon, Sunny. Mapait siyang ngumiti. Kahit naman magsisi ka ngayon, hindi na nun may babalik ang 6 na taon na wala ka sa buhay ng mga anak natin. Pero alam mo kung anong pwede mong gawin? Bumawi sa kanila. Punan mo yung mga taon na wala ka sa buhay nila. Napayuko si Dante sa sinabi niya. Sandali itong natahimik. Ginagawa ko na. Mahina nitong tugon. At gagawin ko palalo kung papayagan mo ko. Napabuntong hininga si Sunny at saka inilipat ang tingin sa dagat kung saan masayang nagtatakbuhan ng mga anak niya. Rinig na rinig niya ang tawanan ng mga ito. Hindi lang ako yung dapat mong kausapin tungkol dyan. Anya, silang mas dapat mong suyuin. Tubango si Dante. Alam ko, pero gusto ko rin sanang ayusin kung anong meron sa atin. Hindi agad nakasagot si Sunny. Abala siya sa pagbaliktad ng iniihaw na karne. Sunny, masusunog na yan. Paalala ni Dante. Napakurap-kurap siya. Ah, oo nga. Mahina ito natawa. Muntik nang masunog, hindi ko kakainin yan. Sinama niya ito ng tingin pero hindi rin niya napigilang mapangiti. Ikaw kasi ang dami mong sinasabi. Miss mo na ba ako? Biglang tanong nito. Napahinto siya. Ang kapal na mukha mo. Sagutin mo na lang kasi. Eh hindi naman ako obligadong sumagot, di ba? Sagot niya. Ngumiti ito at hindi na ito nangulit pang muli. Sa halip, tinulungan siya nitong ilipat ang mga nalutong karne sa plato. Mama, Papa, tapos na po ba? Sigaw ni Kaya mula sa dalampasigan. Kaunti na lang, sagot ni Dante. Gutom na po kami. Sabay-sabay na reklamo ng tatlo. Napailing siya. Mana talaga sa iyo mga batang yan, ang lalakas kumain. Mas okay na yun kesa naman mana sa'yo ng mataray. Biro ni Dante. Aba, ako pa talaga mataray? Totoo naman ah. Anong totoo yan? Sabat ni Maris na papalapit na sa kanila. Basa ng buhok nito at may dalang tuwalya. Yung mga ganyang usapan niyo mamaya, mauwi yan sa paggawa ng baby number 4 ha? Maris? Saway niya rito. Tumawa lang si Dante. Tita Maris! Sigaw ng mga bata habang tumatakbo papunta sa kanila. Oy, hinahinay sa pagtakbo, baka madapa kayo! Natatawan saway ni Melody na kasunod lang din. Lumapit ang 3 bata sa kanila ni Dante. Mama, saya po. Sabi ni Kaya. Oo nga, Papa, saya ko. Sana gawin po ulit natin to. Dagdag ni Kali. Pwede po ba ulit akong lumangoy mamaya? Tanong ni Kia. Nagkatinginan sila ni Dante. Hindi niya inaasahan, pero sabay silang ngumiti sa mga bata. Pwede naman, sagot niya. Basta, kakain muna kayo ng marami ngayon.
Dugtong ni Dante. Yes po! Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Naupo silang lahat sa mahabang mesa sa loob ng cottage. Habang naghahain si Sunny, si Dante naman ang nag-aasikaso sa mga bata. Pinupunasan ng katawan ng mga ito, inaayos ang upuan at hinihiwang karne para sa kanila. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mag-aama niya. Hindi niya akalaing makikita niyang ganoon ang apat. Sunny, tawag ni Melody habang umunguya. Ang sarap ng luto ni Dante ha. Oo nga, singit ni Maris. Baka nga mas masarap pa siya magluto kaysa sa'yo. Aba, natawa si Sunny. Mga traidor. Totoo naman eh. Sabay na sagot ang dalawa. Mama, masarap po talaga ang luto ni Papa. Sabi ni Kaya. Napailing siya at natawa na lang. Dahan-dahan sa pagkain, baby. Balik po tayo doon ah. Sabi ni Kali habang naglalakad sila papasok sa maliit niyang bahay kinagabihan. Nang makapasok silang lahat sa loob, isasara na sana ni Sunny ang tarangkahan nang lumapit ang ina ni Dante. Natigilan siya. 6 na taon na rin simula nung huli niyang makita ang matandang Gina. Isa ito sa mga nagpalayo sa kanya noon kay Dante, kasamang manager ng huli. Anong kailangan niyo? Tanong niya rito. Hindi niya mapigilan ang sarili na sikmatan ito sa ginawa nito noon sa kanya. Titig na titig ang babae sa 3 anak niya. Nauna nang pumasok sa loob si Dante, bitbit ang mga gamit na daladala nila kanina. Nandiyan ba si Dante? Tanong nito. Ayaw man niya'y dahan-dahan siyang tumango. Mga anak ba sila ni Dante? Dagdag na tanong pa nito. Tingin niyo po ba sasagutin ko yan? Mama, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Dante sa ina. Kalalabas lamang nito. Agad na kinuha ng lalaki ang bag na bitbit niya. Malapit ang matapos ang bakasyon mo. Kaya sinusubukan ng manager mo na kontakin ka. Hindi ka naman sumasagot. Kaya minabuti kong puntahan ka rito para personal na kausapin. Kailangan mo na bumalik sa Maynila. Hindi na po ako babalik sa Maynila, Mama. Sabi ni Dante na sobrang ikinagulat niya. Anong ibig mo sabihin? Paano ng mga pinaghirapan mo kung hindi ka nababalik? Paano ng bagong project mo at endorsement? Natapos ko na pong gawin ang lahat ng yan, Mama. Patapos na rin po sa susunod na buwan ng kontrata ko sa management. Hindi na po ako pipirma ng bago. Mahal ko pong trabaho ko bilang artista pero mas mahal ko pong pamilya ko. Sagot ni Dante. Hindi agad nakapagsalita ang ina ni Dante. Kita ni Sunny kung paano umasim ang mukha nito na para bang hindi matanggap ang narinig mula sa sariling anak. Ano bang pinagsasasabi mo, Dante? Sa isang iglap lang iiwan mo na lang ang lahat? Ganun na lang? Mariin itong tanong. Hindi po yun ganun na lang. Kalmadong sagot ni Dante. Matagal ko na po itong pinag-isipan. Dahil ba sa kanila? Tumalim ang tingin ng ginang sa kanya. Saka sa loob ng bahay kung nasa ng mga bata. Napapikit si Sunny sandali. Ramdam niyang muling pag-init ng dugo niya. Huwag niyo pong idamay ang mga anak ko. Mariin niyan sabi. Desisyon niya yan. Desisyon ni Dante? Talaga? Bahagyang natawa ang ginang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman magkakaganyan si Dante. Palagi mo na sinisira mga plano ni Dante sa buhay. Mama, tama na po. Putol ni Dante sa ina. Ako po yung may desisyon nito, hindi si Sunny. Pinipili mo sila kaysa sa kinabukasan mo? Nanginginig ang boses sa sabi ng ginang. Pinipili ko pong pamilya ko. Ulit ni Dante, mas mariin na ngayon. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May parte sa kanyang gustong matuwa, pero mas nangingibabaw ang kanyang kaba. Kilala niyang ina ni Dante. Hindi ito basta sumusuko. Umalis na po kayo, hindi ho kayo welcome dito. Anya, wala na siyang pakialam kung magalit si Dante. Kung kakampihan nito ang nanay nito, ay malaya na itong umalis. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ng mga apo ko! Sigaw nito. Doon tuluyang uminit ang ulo niya. Hindi ko sila pinagkakait. Madiin yan sabi. Pinoprotektahan ko lang mga anak ko. Sa akin? Sa lola nila? Tila hindi makapaniwala ang ginang. Sa kahit kanino na kayang saktan sila. Sagot niya, diretso sa mga mata nito. Baka nakakalimutan na ho ninyong ginawa niyo sa akin nun. Ipapaalala ko na ba? Muling natahimik ang lahat, hanggang sa marahang magsalita si Dante.
Mama, kung gusto niyo po silang makilala, ayusin niyo po sana ang pakikitungo niyo kay Sunny. Malaking bagay po yun para sa mga anak ko at hindi po ito basta-basta. Saglit na patingin na matanda kay Dante bago sa kanya. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong kailangan ko makiusap para lang makita ang sarili ko mga kadugo. Mahina nitong sabi. Walang sumagot. Ramdam ni Sunny ang bigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya, kung tama bang patigasin ang puso niya, o bigyan ng pagkakataon na babaeng minsan ang sumira sa kanya. Umalis na po muna kayo. Sa wakas ay nasabi rin niya, pagod na pagod na siya sa lahat. Kailangan na po naming magpahinga. Saglit na natigilan ng ginang. Tumingin ito kay Dante. Tila umaasang kakampihan ito ng anak. Ngunit walang sinabi ang lalaki. Napapikit ang ginang, sa kamarahan tumango. Sige, mahina nitong sabi. Pero hindi pa ito tapos. Hindi na sumagot sa Sunny. Tahimik lang niyang pinanood ang pagtalikod dito at ang unti-unting paglayo. Nang tuluyang mawala ang ginang sa paningin niya, saka siya napahawak sa tarangkahan. Mahigpit ang kapit niya doon. Sunny, marahan tawag ni Dante. Hindi siya agad lumingon. Pagod na ako, Dante. Halos pabulong niyan sabi. Ilang sandali ang lumipas bago siya dahan-dahang humarap dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya maging matatag. Nang linggo ring iyon ay kasama ni Dante si Sunny habang pinapanood ang balita sa telebisyon tungkol sa pagkakaroon niya ng anak na itinago niya sa publiko na matagal. Napabuntong hininga siya. Sigurado siyang ang kanyang inang may kagagawa niyon at nagagalit siya dito dahil pinangunahan pa siya nito. Ay, napanood niyo na ba yung nasa balita? Humahango sa sabi ni Melody. Kapapasok lang nito sa bahay ni Sunny. Pumunta para lang sabihin ng tungkol sa balitang napanood. Sumusobra na talaga yung nanay mo, Dante. Ang bait-bait mo pero kabaliktaran nun ng ugali ng nanay mo. I'm sorry ha, pero anong karapatan niya para pangunahan kayo? Hindi ba niya naisip ng babata pa ng mga apo niya para sa ganyang klase ng buhay? Sabi naman ni Maris. Magtataka pa ba kayo? Nagawa nga niyang palayuin si Sunny kay Dante nung malaman niyang buntis ang kaibigan natin. Ngayon pa ba? Sabi ni Melody. Nangunutan noon niya. Anong ibig mo sabihin, Melody? Agad na natakpan ni Melody ang kanyang bibig. Si Maris naman agad na pinalo sa braso ang kaibigan. Binalingan niya sa Sunny. Meron ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Nandito ka pa nung nalaman ko na buntis ako. Papunta na sana ako sa'yo para sabihin ang balita pero pinigilan ako ng nanay at manager mo. Kinausap niya ako at sinabihan na magkakaroon ka na ng magandang buhay kapag natuloy kang pumunta sa Maynila para tuparin ang pangarap mo. Na magiging panira lamang ako at ang pinagbubuntis ko sa buhay na nararapat para sa'yo. Nanatiling nakatitig siya kay Sunny. Hindi agad niya maproseso ang mga salitang narinig mula sa babae. Bahagyang kumibot ang kanyang panga at ang mga kamao niya ay unti-unting kumuyong. Ano pa, Sunny? Mariin ngunit mababa ang boses niya. Hindi lang yan ang sinabi ng nanay ko, di ba? Dahil hindi ka basta-basta susuko kung wala siyang ginawa sa'yo. Napayuko si Sunny. Kita niyang pagdadalawang isip sa mga mata nito kung magsasabi ba ng totoo. Ang manager mo, mahina nitong sagot. Sinabi niya na, kung ipipilit kong sabihin sa'yo tungkol sa pagbubuntis ko, sisiraan niyang pangalan mo. Ano? Halos mapasigaw na si Dante. May mga hawak daw siyang koneksyon sa industriya. Mga taong kayang gumawa ng eskandalo laban sa'yo. Sabi niya, isang salita lang niya, mawawala na sa'yo lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ko akalain na magagawa nilang lahat ng yun sa'yo. Putol niya rito. Naniwala ako sa kanila. Sabi ni Sunny sa nanginginig na boses. At natakot ako, Dante. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Natahimik ang buong bahay. Kahit sina Melody at Marisa ay hindi na umimik. Nasa kwarto nilang triplets. Hinayaan muna nilang maglaro doon ng mga bata. Buti na rin yon dahil hindi niya gustong marinig ng mga ito ang pinag-uusapan nila. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dagdag ni Sunny na pilit pinipigilan ng pagluha. Sinabi rin ng nanay mo na, kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang kukuhanin niyang ano ko sa akin kapag pinanganak ko na.
Gagawin niya raw ang lahat para mapatunayan na hindi ako karapat-dapat maging ina. Para mapunta sa kanyang bata. Para hindi ako maging parte ng buhay mo. Diyos ko, mahinang bulong ni Maris. Sonny, pao sa tawag niya rito. Pinapirma ko ng kasunduan ng manager mo. Dugtong pa nito. Na hindi ako lalapit sa'yo. Na hindi ko sasabihin kahit kailan na ikaw ang ama ng anak ko. Kapalit nun, hindi ka niya gagalawin. Kasunduan? Galit na ulit ni Dante. Pinirmahan mo yun? Wala akong choice! Napatas na rin ang boses si Sunny. Mag-isa lang ako noon. Buntis ako. Takot at walang kakampi. Ikaw, papunta ka na sa Maynila para tuparin ang pangarap mo. Paano kung totoo nga mga sinabi niya? Paano kung mawala sa'yo lahat ng dahil sa akin? Mas pinili ko mawala sa buhay mo kaysa maging dahilan ng pagbagsak mo. Tuluyan na ring pumatak ang luha nito. Akala ko, yun ang tamang gawin eh. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Unti-unting lumapit si Dante kay Sunny. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Punong-puno ng sakit at pagsisisi ang puso niya ngayon. Ilang taon ako naniwala na iniwan mo ko ng basta-basta. Na naubos ng pagmamahal mo sa akin. Napayuko si Sunny. Pasensya ka na. Hindi. Agad niyan sagot. Huwag kang humingi ng tawad. Napatingin ito sa kanya. Dapat ako yung humingi ng tawad dahil hindi kita pinaglaban. Dahil hinayaan kitang umalis nang hindi ko man lang inalam ang buong katotohanan. Dante! Umiiyak na tawag ni Sunny sa kanya. Hindi na mauulit yon. Mariin yan sabi. Hindi na kita hayaang haraping mag-isa ang lahat. Lalo na ngayon na alam ko ng totoo. Saglit siyang tumingin sa telebisyon kung saan patuloy pa rin inuulat ang balita tungkol sa lihim niyang mga anak. Kung gusto nila ng gulo, yun ang ibibigay ko sa kanila. Dante, huwag na. Agad na pigil sa kanya ni Sunny. Pero umiling siya. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Dugtong niya. At panahon na rin para panagutin sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Sa atin. Mahigpitan na pakapit si Sunny sa kanyang damit. Ayoko masaktan ka ulit. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ng babaeng pinakamamahal niya. Mas masasaktan ako kung hahayaan kitang mawala ulit. Sagot niya. At ngayon, hindi na ako papayag na may maglayo pa sa ating dalawa. Mahal pa rin kita, Sunny. At sa pagkakataong ito, paninindigan ko na yan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Dante. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa'yo. Pinapanood ni Sunny ang interview kay Dante sa telebisyon. Matapos sa mahabang pag-uusap nila, napagdesisyonan nila na magpapa-interview ng lalaki. Hindi ito umalis ng isla at sa Hiraya Hotel lamang ito nag-set ang interview sa media. Hindi na rin siya isinama ni Dante dahil baka kuyugin lang daw siya ng media at iyon ang iniiwasan nitong mangyari. Bata pa lang ako. Mulat na po ako sa mundo ng showbiz dahil sa aking ina na sumubok ding pumasok nun sa industriya. Kaya nung nabigyan po ako ng chance na maging artista, kinuha ko po agad ang pagkakataon na yon para patunayan ang sarili ko. Pero hindi ko naman po alam na sa likod pala ng unti-unti kong pag-abot sa pangarap ko, ay naghihirap na palang una at huling babaeng minahal ko. Tahimik lang si Sunny habang nakatitig sa telebisyon. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa remote. Parang unti-unting sumisikip ang dibdib niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dante. Nasa tabi naman niya ang mga kaibigan na buong puso na sumusuporta sa kanila. Hindi ko po agad nakita. Dugtong na lalaki sa panayam. Bahagya ng nanginginig ang boses ito ngayon. Akala ko kasi, kapag nabot ko na yung pangarap ko, sapat na yun. Akala ko kapag sumikat ako, kapag napatunayan ko ng sarili ko, magiging masaya na rin ako. Pero mali po ako. Napalunok sa Sunny. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa screen. Dahil habang abala ako sa pag-abot sa mga pangarap ko, nawala naman sa akin ang babaeng mahal ko. Bahagyang umiti si Dante, pero kita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang babaeng yun, siya po ang tahanan ko. Siya ang pahinga ko. At siya rin ang naging dahilan kung bakit ko naintindihan kung ano ba talaga ang halaga ng lahat ng ito. Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi. Hindi niya namalayang namumuunan luha sa kanyang mga mata.
Dante, pabulong yan sambit sa pangalan nito. Kung may pagkakataon lang po akong ibalik ang oras, hindi ko na hayaang maramdaman niya na nag-iisa siya. Hindi ko na ipagpapalit ang mga sandaling dapat ay magkasama kami. Kasi sa totoo lang po, wala pong saysay ang tagumpay ko kung wala siya sa tabi ko. Sunny, kung napapanood mo to, muling nagsalita si Dante. Hindi ko hinihingi na patawarin mo agad ako. Alam ko napakarami kong pagkukulang. Alam ko nasaktan kita ng sobra. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Hindi dahil gusto kong bumalik tayo sa dati, kundi dahil gusto kong magsimula ulit. Kasama ka. Napahikbe si Sunny. Agad na tinakpan niyang bibig para pigilan ang ingay. Hindi ako natatakot sa kahit anong kamera, sa kahit anong kritiko, sa kahit anong intriga. Pagpapatuloy pa nito. Pero sa iyo ako natatakot. Natatakot akong harapin ka dahil alam kong ikaw nag-iisang taong kaya akong wasakin. At ikaw din ang tanging tao makakabuo sa akin. Hanggang ngayon, ikaw pa rin, Sunny. Ikaw pa rin ang pipiliin ko sa araw-araw. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal kitang hintayin. Okay, next question. Totoo bang may anak ka na? Tanong ng isa sa mga reporter. Tumango si Dante. Totoo po yun. Nakangiti at proud na sabi nito. May triplets po ako mga anak. Huli ko na pong nalaman dahil matagal po itong itinago sa akin ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Wala pong kasalanan ng babaeng mahal ko dahil ginawa niya lang ang tingin niyang tamang gawin. We're so happy for you, Dante. Ano na nga palang plano mo ngayon sa career mo? Tanong naman ang isa pa. Patapos na po yung kontrata ko sa management ko at yun na lang po yung hintayin ko. Hindi na po ako pipirma ng bagong kontrata dahil mas pinipili ko na pong maging full-time na tatay para sa mga anak ko. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi na naghintay pa si Dante at umalis na. Doon na rin nagtapos ang interview sa lalaki. Isang oras din ang hinintay ni Sunny bago tuluyang makauwi si Dante. Agad niyang sinalubong ng mahigpit na yakap ang lalaki. Sigurado ka na ba talaga sa pag-quit mo sa showbiz? Tanong niya rito matapos ang kanilang yakapan. Sigurado na ako, Sunshine. Hindi na magbabago pang isip ko. Sagot ito. Pero paano pangarap mo? Nabot ko naman na. Nasa akin ang lahat at wala na akong mahihiling pa. Dahan-dahan siyang tumango kahit hindi pa rin kumbinsido sa naging desisyon nito. Nasa kalagitnaan pa siya ng pag-iisip nang bigla na lang lumuhod sa harapan niya si Dante. Saka naglabas ng isang maliit na box. Binuksan nito yon at tumambad sa kanya ang tiyak niyang mamahaling singsing. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sunny. Mahal na mahal pa rin kita at gusto kong maging asawa mo na. Will you marry me? Tanong sa kanya ni Dante. Titig na titig lang siya sa lalaki dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Mama, pumayag ka na po magpakasal kay Papa. Sigaw ni Kaya na kanina pa palang nanonood sa kanila kasamang mga kapatid. Nagtawanan silang dalawa ni Dante. Tumango si Sunny. Oo, ang sagot ko, Dante. Magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sunshine. Nakangiting sagot ito at saka mabilis sa sinuot ang singsing sa kanya. Tumayo na sa wakas ang lalaki at walang paligoy-ligoy pa na hinalikan siya sa mga labi. I love you so much. Bulong sa kanya ni Dante. I love you too. Sagot niya. Ngunit ang kasiyahan nila ay agad ding naputol nang biglang pumasok sa loob ng kanyang bahay ang ina ni Dante. Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto nyo. Sabi ni Dante sa triplets. Agad namang sumunod ang mga bata. Kita niyang galit sa mga mata ni Dante para sa sariling ina. Talagang sinabi mo pa sa lahat tungkol sa mga anak ko, Mama. Hindi mo man lang ba naisip ang kapakanan nila? Sobrang babata pa nila para sa ganitong klase ng intriga. Asek ni Dante. Dahil galit na galit ako sa'yo, Dante. Umuwi ka lang dito. Nagbago agad ang isip pa sa lahat ng mga pinaghirapan natin. Mama, may mga anak na po ako. At sila yung priority ko ngayon at hindi ng pag-aartista. Pero paano ako, ha? Paano ako? Kayo na pong bahala sa sarili niyo, Ma. Pagod na po akong intindihin kayo at hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa mo sa amin ni Sunny. Nalisik ang mga mata ng Gina. Wala kang kwenta. Hindi ka man lamang marunong tumanaw ng utang ng loob. Hindi mo mararating ang tuktok ng iyong karera kung hindi rin naman dahil sa akin. Tama na po. Sumusobra na kayo.
Kaya ko po kayong patawarin sa kabila ng lahat ng ginawa niyo sa akin. Pero hindi ko po kayo mapapatawad kapag pati si Dante idamay niyo. Sabi niya. Hindi ko rin po kayo ipapakilala sa mga anak ko dahil ayokong gawin niyo rin sa kanilang ginawa niyo sa amin ni Dante. Kaya umalis na lang po sana kayo para wala na tayong gulo. Umalis ka na, Mama. Masakit bang ginawa mo sa akin at sa pamilya ko? Hindi pa kita mapapatawad. Tinitigan sila ng ina ni Dante bago ito tuluyang umalis. Agad naman siyang yumakap sa lalaki. Pasensya ka na sa lahat ng ito. Bulong ni Dante sa kanya. Hayaan mo na. Tapos na rin naman eh. Ngumiti ang lalaki. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ka rin namin, Dante. Hindi nagtagal ay nagpakasal din sila. Wala roon ang ina ni Dante dahil hindi nila inimbita. Intimate wedding yon, ang imbitado lang ay ang mga taong totoong nakakaintindi at nagmamahal sa kanila. Marahil ay darating ang araw na mapapatawad din nila ang mga taong naglayo sa kanila noon. Ngunit hindi pa yon ngayon. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!